posisyon ko bilang mayor, mas maganda yung Davao City kesa paano siya iniwan noong sinundan ko na mayor. Ganun yung masasabi ko noon. Tapos pagalis ko, mas maganda yung Davao. Pagalis ko, natapos namin yung problema sa insurgency. Na-declare kami na insurgency-free Davao City. Ang hindi nangyari yun na ilang dekada sa Davao City. 1980s, 1990s, early 2000, always kilala ang Davao City, Pakibato District namin na stronghold ng mga NPA. Pero nung ako ay bumaba bilang mayor, insurgency free. Binayaran ko yung utang. Hindi ko sinasabi na kaya kong bayaran yung utang na ginawa ni BBM. Pero meron akong pampaplano kung paano balansehin yung utang tsaka income noong syudad. So pinanigurado ko na pagkatapos ng termino ko, mababayaran na lahat. Wala nang utang, wala nang pangalangin na utang nung susunod na mayor. Pinanigurado ko na 8th richest city ang Davao City bago ako umalis. Number 4 kami sa competitiveness sa buong bansa. Hindi madali yun na dahil nasa Mindanao kami. Usually kapag tumitingin ang mga negosyante pa sa Mindanao, parang ako dyan kasi unstable yung lugar na yan. Pero number 4 kami sa competitiveness. At marami kaming iniwan na mga legacy projects sa Davao City bago ako umalis. Pinanghawakan ko yun. Yung ginagawa namin sa Office of the Vice President, hindi pa tapos. Kasi hanggang 2028, hanggang 2028 ako, may image ako. Kasi hindi kami mapayag ba? Ngayon 2028 pa kami, so hindi pa siya tapos. Pero pinanghawakan ko yun. Nandito na report sa mga napakalaki ng problema ng basic education natin sa Pilipinas. At hindi siya pwedeng mabagat mo. Kaya yung ginawa namin in 6 years, ito yung targets. Para pagkatapos ng term ng Pangulo, nagawa na ito, natapos na ito. So hindi madali yun. Yun yung mga pinanghahawakan ko na pinipresenta ko, yung kakayahan ko na gawin ang mga mahihirap na bagay. Yun yung ipinipresenta ko sa taong bayan. Hindi ako namimilit na sa kanila. Basta ang ginawa ko, isa ako sa nagpapapili bilang Pangulo. Actually ma'am, nakita nga po namin, galing lang po kami sa Davao. At talagang nakita namin na parang pangit man ba yan, pero parang Singapore sa kanya ang Davao City ngayon. Oo. Sa sobrang dami mga Ganito na lang po kasi mahirap naman galing din naman po tayo na ganito na lang, para ako sa 2028. Yung mga nagawa mo sa Davao City, do you think yun yung edge mo para manalo sa 2028? Ang edge ko is yung kakayahan ko na gumawa ng mga mahirap na bagay. Yun yung core ko talaga. Core competency ko. Kasi, una-una, hindi mo ako madaling matakot eh. Tatay ko nga, si President Duterte, pero hindi ako natatakot sa kanya eh. Hindi mo ako madaling mapasunod. Hindi mo ako madalas sa tulad yan. Magsasama kayong lahat dyan, tapos ako mag-isa dito. Hindi mo ako matatakot sa ganun eh. So yun talaga yung kapasidad ko, yung competency ko. Kaya ko gumawa ng mga mahihirap na bagay. Tatayaan ko yung mga mahirap na bagay. Yung pag-ikot mo sa you think kaya na ang Ang ginawa, alis ka agad, palitan ka agad.
Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa, hindi ganun. Diretso, one shot lang. Ikaw may ginawa na pamumura ko, gusto ka dyan. Ganun. Hindi siya dapat patawagin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala na. Dapat, pag merong nangyari, alikan mo yan. Huwag na tayo sa mga reactions ng mga nasa social media. Lalo-lalo na Kailangan hindi ko na muna rin tatapusin ang panayam na yan itong mga materials. Ika na kung gusto nyo tapusin yan, punta mo kayo. Mukha pa lang ho, itong si Wayne Lamarque, itong si Paulo Ortega, kitang-kita naman natin na talagang stress na stress sila doon sa pag-aanunsyo itong si Bibi Sara. Tignan nyo naman mo yung mga kababayan, yaan ang mukha ng mga nag-brainstorming kaugnay doon sa ika-apat na impeachment laban dito kay Bibi. Matulog din kayo. Pag situlog kayo, para lumala yung mga news nyo. Ang problema kasi, puro ang sasamahan ng ulit nyo, kaya hindi kayo nakakatulog. Tingnan nyo naman yung bugs na yan. Tingnan may Ortega. Tingnan yung katawan ni Ortega, biglang bagsak. Hindi mo natin malaman kung nagpapapayag siya. Pero base sa ating mga nakikita, yung mga pinakaratangan na mga kontraktor, hindi ko Malibang tayo kung Ortega na kailangan ito. Diba? Yung mga congressman na nakakalagad sa mga annual flood control project o meron lisensya o naging component, ay nagpapayatan ng mga kanito. Kaya ang tanong ng ating mga kabayan ni Ortega, proponent ka rin ba? May instruction ka rin ba yan sa lawan mo? Marami bang masisilip ang susunod na administration sa Vice President hindi ko lang po ng Presidente si Vice President Noel Di Castro lahat naman ng Vice President John Medina and to BP and Roberto tumakbo ng Presidente so inisip ko is yung ratings niya ngayon nagtatanong bakit siya nag-announce ng Wednesday hindi ko alam I cannot guess bakit na napili yung araw ng Miyerkules na as ng kandidatura. Dr. Hindi ko excited actually naman. We were expecting that day na may announcement kung ano yung impeachment case niya. Eh, hindi ko kaya ang time na. Kasi yung isa was not last Wednesday. Ayaw pa niya tayo fraud complaint, no? May fraud complaint eh. Okay, yung complaint was a reaction to her announcement. Kasi yung fraud complaint,
party leader of Lakas. And Lakas has more than 100 members. And the president of Lakas is former Speaker Martin Romualdez. So, hindi ako makapaniwala na gagawin nila yun, hindi mo na kukonsulta kung baka sinabihan sila ng file ba. Yung pangalawa na nag-file is a senior member of NUP. 40 members yun, or more or less. So doon sa dalawang yun, nagpas 1/3 ka na kung makumbinsi nila yung mga partido na suporta, ano. So, pero on the other hand, sabi nila, yung declaration ni Vice President Duterte concerning actually what we all expected anyway, pero may fakta rin sa mga congressmen kahit pro administration na sinabi nga namin ni Harry Roque. Siyempre, makikita niya yan sino ba yung who's for or against who come 2020 kung naging presidente ko, isipin nila yun. Meron na ng thinking doon, I think that the body of the dito sa I would beg to disagree. Because even without the announcement, kung sasabihin natin consideration yun, na titignan ni VP Sara kung sino yung kalaban niya at sino yung kalaban. At hindi siya makakalap. Diba, kung yun ang consideration mo, bilang pag-ulitan, pag-ulitan mo, you will decide based on the assumption that she will come. Diba? So, wala pinagkaiba. It will be foolish to it. Alam mo naman naman. Kung yan ang isip mo na titignan ni VP Sara kung sino kalaban, sino hindi, at hindi siya nag-announce, alam ka naman ang assumption mo hindi siya tatakbo, na gano'n pa ang waiting lang. So sa tingin ko doon sa bagay na yun, walang difference kasi kahit hindi siya nag-announce, kung yan ang consideration mo, as safe ka, kung iisipin mo, natatakbo siya. Diba? Yung iba nagpanak. Yung iba ipalokal. Yung iba na-high blood. Ito naman tungkol sa